Sa iba pang balita, dahil sa paghihigpit ng China sa pagbebenta nito ng materyales na ginagamit para sa electric vehicles, aircraft engines at kagamitang militar, lumagda sa kasunduan ng Estados Unidos at Australia para palakasin pa ang kanilang pagbili ng mga critical minerals, kabilang dito ang rare earth materials. Nagtutulungan ngayon ang Australia at US para palakasin ang kanilang kakayahan para matugunan ang produksyon para sa defense at high-tech industries. Narito ang balitang abroad ni Son Santiago. Lumagda ng kasunduan sina US President Donald Trump at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa White House nitong Lunes. Isa sa tampok dito ay ang critical materials deal na aabot sa humigit 8.5 billion US dollars. Sa ilalim nito, maglalaan ng mahigit 3 billion US dollars ang dalawang bansa sa susunod na 6 na buwan para paunlarin ang mga proyekto sa mining at pagpoproseso ng critical minerals, kabilang dito ang rare earth materials. Ang rare earth ay ginagamit sa paggawa ng electric vehicles, aircraft engines at kagamitang militar. Kasama rin sa framework ang pagkakaloob ng US Export-Import Bank ng higit 2.2 billion US dollars na pondo para sa 7 proyekto ng critical minerals sa Australia na layong palakasin ang produksyon para sa defense at high-tech industries doon. Ayon sa White House, maaaring umabot sa 53 billion US dollars ang kabuuang halaga ng mga mineral deposits na tatargetin ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito ay kasabay ng paghihigpit ng China na siyang may pinakamalaking imbakan ng rare earth materials sa buong mundo. Sa ilalim kasi ng bagong polisiya ng Beijing, kinakailangan na ngayong dumaan sa mas mahigpit na licenses bago makapag-export ng ganitong materyales. Ang hakbang na ito ikinagalit ng Washington. Inakusahan nito ang Beijing na ginagawang bihag umano ang buong mundo dahil sa paghihigpit ng akses sa mga naturang materyal. Gayunpaman, itinuturing naman ang Australia bilang isang alternatibong supplier ng mga critical minerals ayon sa Reuters. Samantala, nagkasundo rin ang dalawang bansa na palalakasin ang kanilang kooperasyon sa defense at technology at itaguyod ang kanilang kooperasyon sa economic growth. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.